Mga ka-DJ, pag-usapan natin paano umabot sa ganito ang karir ni Mayweather na umabot pa sa may mga pabalita na iniilit na yung kanyang mga ari-arian, na siya ay baon sa utang, at pati itong napipintong laban nila ni Manny Pacquiao ay parang gusto niyang umatras at sinasabi niya exhibition na lang. Yan, dito po yung paliwanag. Panoorin po natin kung bakit nagkaganon. At dahil bagamat napakalaki ng kanyang kinita sa kanyang buong boxing career, abait sa ngayon ay maraming nagsasabi na siya ay naghihirap na talaga at bangkarote na. So panoorin po natin mga kadito. Pinaka-surprising sa lahat ay ang balitang magkakaroon siya ng professional fight rematch laban kay Manny Pacquiao sa Las Vegas. Mahigit isang dekada matapos ang record-breaking nilang unang paghaharap. Kasabay nito, nagsampa rin siya ng $340 million lawsuit laban sa Showtime. Inaakusahan niya ang network at ang mga executives nito ng mishandling sa mga kinita niya nitong mga nakarang taon. Kung isa-isahin mo ang mga desisyong ito, pwedeng sabihin na business as usual lang ito para sa isang global superstar na katulad niya. Pero kung titingnan mo ang buong larawan, parang may hindi tama. Masyadong sunod-sunod ang mga schedule niya. High risk pa at mahirap hindi mapansin na parang minamadali niya rin ang mga desisyon niya. Kaya't maraming napapatanong kung bakit ang isang tao na kumita na ng mahigit $1 bilyong ay kailangan pa rin maghabol ng malaking payday. Maraming nag-aakala na kapag kumita ka ng $1 bilyon, solved ka na habang buhay. Pero ang totoo, hindi ganun kasimple yun. Dahil ang kumita ng malaking pera at pag-maintain nito ay magkaibang bagay. Pwede kang kumita ng bilyon sa loob ng 20 years pero hindi ibig sabihin na hindi na ito mauubos kung tuloy-tuloy ang paggastos. Ang lifestyle ni Floyd ay nakadepende sa pagiging visible. Hindi lang siya basta gumagastos, talagang ipinapakita niya ito sa buong mundo. Mula sa mga tumpok ng pera, luxury watches, hanggang sa mga rare cars, naging parte na ito ng imahe niya. Pero ang problema, ang pag-maintain sa image na yan ay may malaking kapalit. For example na lang, ang private jet niya. May 2 Gulfstream aircraft si Mayweather na nagkakahalaga ng tig $60 million. Ngunit ang totoong butas sa bulsa dito ay hindi yung pagbili, kundi ang pagme-maintenance. Sa hangar fees, insurance, sahod ng piloto at maintenance pa lang, kailangan mo na ng milyong-milyong dolyar kada taon. Andyan din ang car collection niya na nasa mahigit 100 luxury vehicles. Kabilang dito ang pinakamamahal na hypercar sa mundo na hinati pa niya sa 2 fleet, isang all-white sa Las Vegas at all-black naman sa Los Angeles. Ang issue dito, ang mga sasakyan na hindi assets na tumataas ang value. Sa oras na ilabas mo yan sa kasa ay nababawasan na agad ang halaga niyan. Dagdag mo pa ang bayad sa insurance, storage at maintenance na tuloy-tuloy na humihigop ng pera niya. Nitong 2025 lang napabalitang gumastos siya ng mahigit $2 million para sa 4 na luxury cars sa loob lang ng isang araw. Bukod sa mga material na bagay, andyan din ang gastos sa entourage. Sa peak ng karir niya, napapalibutan si Mayweather ng napakaraming bodyguards, assistants at staff na nag-aasikaso sa kanya. Noong kumikita pa siya ng daang-daang milyon kada laban, kayang-kaya niyang i-maintain ang ganitong sistema. Pero ngayong hindi na siya active, mabigat na itong i-maintain. At hindi katulad ng ibang athletes na nag-a-adjust ng lifestyle matapos mag-retire, si Mayweather ay hindi nag-scale back. Tuloy-tuloy pa rin ang gastos niya sa parehong level pero imbis na galing sa investment income, kinukuha niya ito sa yamang naipon niya noon. Pero hindi lang lifestyle spending ang problema rito. May mas malalim pa na kwento dahil may isa pang side si Mayweather na hindi masyadong napapansin at iyon ang hilig niya sa sugal. Wala siyang bisyo sa alak o drugs pero kung may isang bagay na hinahanap-hanap ng katawan niya, iyon ay ang adrenaline. At nang tumigil na siya sa boxing, ibinuhos niya ito sa ibang paraan at isa na riyan ang high-stakes gambling. Madalas siyang makitang nagpo-post sa online ng mga betting slips na milyon-milyon ang halaga. Kaya't parang lumalabas na lagi itong paldo sa sugal. Pero alam naman natin na hindi ganoon palagi ang takbo ng sugal. Dahil bawat panalo na ipinapakita niya sa publiko, siguradong may mga talo na hindi niya inilalabas. At sa laki ng mga taya niya, sobrang sakit pag natalo.
May mga ulat pa nga na isa sa pinakamalaking losses niya ay nasa $10 million na taya niya sa Denver Broncos noong 2014 Super Bowl. Ang mas delikado pa sa sistema ng ganitong laro, kapag nanalo ka may tax pa ito. Pero kapag natalo ka, sagot mo lahat at walang bawas. Kaya habang tumatagal, unti-unting kinakain ng imbalance na ito ang yaman mo. May usap-usapan pa noong 2024 na na-detain umano siya sa Dubai dahil sa gambling debts. Hindi man ito fully confirmed, sapat na ito para magtaas ng kilay ang mga fans. Dahil hindi naman basta-basta nangyayari ang ganitong issue sa taong stable at maraming hawak na pera. Isa sa pinakamalinaw na senyales na may problema na sa yaman si Floyd ay ang mga unpaid bills at lawsuits na kinakaharap niya. Isipin mo, sa kabila ng pagmamalaki niya sa kanyang mga property ay muntik na siyang palayasin sa nirerentahan niyang luxury apartment sa New York matapos umabot sa mahigit $500,000 ang utang niya sa renta. Hindi lang yan, dahil ngayong 2026 lang kinasuhan din siya ng isang jeweler sa Miami dahil sa mga relo at alahas na nagkakahalaga ng $1.6 million na hindi niya binayaran. Ang mas nakakagulat pa, nag-issue si Floyd ng 5 tseke para ipambayad pero tumalbog ito lahat. Pati si Logan Paul ay laging sinasabi na may utang pa sa kanya si Mayweather na $1.5 million mula sa laban nila. At maging sa pagbabayad ng buwis ay may issue din siya. Matapos ang laban niya noong 2015, nagkaroon siya ng $22.2 million na tax bill pero imbis na bayaran agad, nagantay pa siya ng panibagong malaking laban para lang magkaroon ng pambayad. Dito mo makikita na hindi siya fully liquid. Kailangan niya ng bagong kita para lang mabayaran ng mga luma niyang obligasyon. Noong 2014, pumalat ang isang video kung saan nahihirapan si Mayweather na basahin ng isang simpleng script. Agad itong nag-viral at naging tampulan ng pangungutya at sinasabing hindi marunong magbasa si Mayweather. Noong panahon na yon, itinuturing lang itong entertainment. Pero malaki itong problema. Dahil ang pagpapatakbo ng $1 billion career ay nangangailangan ng pag-iintindi sa mga complex na kontrata at legal documents. Kung hindi mo personal na mabasa at lubos na maintindihan ng mga dokumentong yan, mapipilitan kang umasa na lang sa mga taong nakapaligid sa'yo at sa industriya ng boxing kung saan ang pera ay dumadaan sa maraming layers mula pay-per-view hanggang sa international deals. Delikado ang ganitong klaseng defendants. Dito na pumasok ang $340 million lawsuit ni Mayweather laban sa Showtime. Ang claim niya, sa loob ng maraming taon, sadyang iniligaw ang mga kita niya patungo sa mga third-party accounts na ginamitan umano ito ng mga label na expenses o repayments para lang itago kung saan talaga napunta ang pera. Totoo man o hindi, isa lang ang malinaw. Habang busy si Mayweather sa pagbuo ng kanyang empire, tila may bahagi nito na unti-unting ninanakaw sa loob niya nang hindi niya namamalayan. Kaya't kapag pinagsama-sama mo ang lahat, ang gastos, sugal, mga utang at posibleng mismanagement sa pera niya, malinaw kung bakit tila naging desperado siya ngayong 2026. Ang paglaban niya ng 3 beses ngayong taon, lalo na ang rematch kay Pacquiao kung saan isusugal niya pati ang kanyang undefeated record ay isang malaking patunay na kailangan niya ng pera. Para sa atin, kapag nauubusan na ng pera, simple lang ang solusyon. Mag-adjust ng lifestyle. Ibenta ang mga mamahaling gamit, bawasan ng gastos at mamuhay ng sapat lang. Pero hindi ganoon kasimple para kay Floyd. Sa loob ng mahigit 2 dekada, nakilala siya bilang Floyd Money Mayweather. Ang brand niya ay hindi lang tungkol sa tagumpay. Tungkol ito sa pagiging magarbo, perpekto at pagiging untouchable. At ang pagtalikod sa imahe na yan ay parang pag-amin na rin na may mga pagkakamali sa mga desisyon niya. So mga ka-DJ, maraming salamat sa lahat ng sumama sa akin sa vlog nito. Hanggang sa muli, ito po si DJ Master nagsasabing, laban lang, God bless you all. See you on my next vlog. Bye!